Paano maging financially stable sa panahon ngayon? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang napakahalagang paksa tungkol sa kung paano maging financially stable sa panahon ngayon. Marami sa atin ang nakakaramdam ng pagkabahala dahil sa mga krisis at mga hamon na hinaharap natin. Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo ang 8 pamamaraan kung paano natin makakamit ang financial stability. Tara, simulan na natin. Unang-una, budget your money well. Pag-usapan natin ang pagbabudget. Mahalaga na maglaan tayo ng oras para magplano ng ating gastusin. Kailangan nating malaman kung saan napupunta ang ating pera at kung paano natin ito gagastusin ng tama. Para sa akin ang pagiging financially responsible creates budgeting system at dapat sinusunod natin ang ating budgeting system. So kapag wala sa budget, huwag gastusin, lalo na kapag may nakita tayong mga sale. The issue is not the sale. The issue is your budget kung may pangbili ka ba ng sale. Kung wala at hindi naman kailangan ay huwag bumili. Alam niyo ba, kung wala tayong maayos na pagbabudget, possible na bumili tayo ng kahit anong gusto natin, kahit hindi naman kailangan. So yun, kailangan lang talaga natin ng maayos na pagbabudget para hindi rin tayo gastos ng gastos kung saan-saan. Pangalawa, save before you spend. Ang pag-iipon ay isang napakahalagang hakbang. Kailangan nating maglaan ng bahagi ng ating kita para sa mga hinaharap na pangangailangan. Maaari tayong mag-set ng mga financial goal at magsimula sa maliit na halaga. Alam niyo ba, hindi naman masama ang bumili ka ng mga gusto mo as long as nakakaipon ka. Dapat din nating i-analyze kung needs or wants ba yung mga bagay na bibilihin natin. Kasi sa buhay, mas mahalaga na needs muna ang unahin natin kaysa sa wants. Kasi ako personally, ang ginagawa ko ay yung 10% na kinikita ko sa sideline ko ay sinisave ko. Then yung the rest of 90% ay para sa mga needs ko, for school at para sa pamilya. So sa pamamagitan nun ay nakakaipon ako ng paunti-unti hanggang sa hindi ko namamalayan na marami na akong ipon. Sa pag-iipon, ang pinakamahalagang ugali na dapat na meron ka ay ang disiplina sa sarili. Pangatlo, managing your debt and avoidance. Dapat nating iwasan ang pagkakaroon ng mga hindi kinakailangang utang. Mahalaga rin na alamin natin ang mga utang na meron tayo. Dapat nating bayaran ito ng maaga at iwasan ang mas mataas na interes upang hindi tayo mabaon sa pagkakautang. Hindi naman masama ang magkaroon tayo ng mga loans, credit card, pero dapat alamin natin kung paano ito i-manage ng tama. Alam niyo ba, maraming beses akong nakaka-encounter ng ganyang klase ng problema. Yung baon na sa utang yung tao dahil sa hindi niya na ma-manage ito ng tama. Eto basic tips for you guys na kung walang perang pambili, huwag mangutang. Lalo na kung ang bibilin mo lang naman ay mga wants mo. Isang halimbawa ko dyan kung bakit nagkakaroon ng utang ang mga tao ay dahil sa luho at kung minsan dahil din sa paghiyabang. Minsan bibili tayo ng bagong damit, bagong sasakyan, bagong bahay para Para ma-impress ang mga tao sa atin. Hindi ko naman sinasabi na masama ang magpundar ng mga gamit o mga bagay na gusto natin sa buhay o mga pangarap natin. Pero kung ito ay pinapangutang mo pa para lang makabili ka ng mga luho mo ay itigil mo na. Kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi naunlad sa buhay dahil sa pagkabaon sa utang. At ang pang-apat ay ang having a lot of investment. Ang pag-i-invest ay isang magandang paraan upang mapalago ang ating pera. Maraming iba't ibang paraan ng pag-i-invest tulad ng stock market, mutual funds, real estate at iba pa. Mahalaga lang na maging maingat at suriin ang mga oportunidad na darating sa iyo. Habang bata pa tayo ay ugaliin na natin ang mag-invest dahil hindi natin alam ang takbo ng panahon. Kung ikaw ay nasanay sa ganitong gawi, magiging habit mo na ito hanggang sa hindi mo namamalayan na parami na pala ang investment at kita mo. Alam niyo ba,
Kung marami tayong investment, magiging passive income natin ito. Kikita tayo kahit walang ginagawa. At dahil dito, magiging financially stable tayo dahil sa paglago ng ating pera. Ang kagandahan pa ng pag-iinvest ay mapapalawak nito ang iyong kaalaman patungkol sa pangpinansyal na konsepto at nakakatulong din ito sa iyo na magkaroon ng mas malawak na kaalaman sa pamamahala ng iyong pera at magamit ito sa iba pang aspeto ng buhay. At ang panglima ay build your emergency fund. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay isang pangunahing pangangailangan. Kailangan nating maglaan ng pera para sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng sakuna, pagkawala ng trabaho o hindi inaasahang gastusin. Kung meron tayong emergency fund, may iwasan natin ang biglaang pagkakautang dahil meron tayong panghuhugutan sa oras ng kagipitan. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng emergency fund. Kaya naman, bago tayo dumako sa ika-6 na bagay na makakatulong sa iyo para maging financially stable, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video na i-upload namin. Pang-6, multiple sources of income. Mahalaga ring maghanap tayo ng iba't ibang mapagkukunan ng kita. Maaaring magkaroon ng sideline, online business, or freelancing. Sa paraang ito, tayo'y mas magiging malaya sa pinansyal na aspeto ng buhay. Isa sa benepisyo ng pagkakaroon ng multiple sources of income ay ang pagkakaroon din ng financial security kapag may sapat na pinagkukunan ng kita. Mas malaki ang iyong kakayahan na harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari tulad na lamang nga ng pagkawala ng trabaho o mga pangyayari sa buhay mo na pwedeng magpababa ng iyong kita. At ang pang-7 naman ay ang pagkakaroon ng long-term financial plan. Kailangan nating magkaroon ng long-term financial plan. Dapat tayo mag-set ng mga layunin na nais nating makamit at gumawa ng mga hakbang upang maabot ang mga ito. Ang pagiging financially stable ay hindi isang madaling proseso, kaya't dapat tayo'y matyagang sumusunod sa ating mga plano. Kung wala tayong long-term financial plan, hindi magiging malinaw para sa atin na tukuyin kung ano ang ating mga layunin sa buhay. Ito rin ay nagbibigay daan sa iyo na mag-set ng mas mahusay na mga plano at hakbang upang magamit mo ng tama ang iyong pinaghirapan na pera at maiwasan ang problema tulad ng pagkakautang, pagkukulang sa mga pangangailangan at iba pa. At ang kahulihan, ang pang-8 paraan kung paano maging financially stable sa panahon ngayon ay ang pagpapalawak sa iyong kaalaman sa personal finance. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa personal finance ay isang pangmatagalang investment sa iyong financial stability. Maglaan ng oras para pag-aralan ang mga pangunahing konsepto tulad ng budgeting, pag-iipon, pag-i-invest at pagpaplano para sa hinaharap. Basahin ang mga aklat, makinig sa mga podcast, sumali sa mga seminar, manood ng mga vlog o kumuha ng online courses na nagtuturo ng personal finance. Kapag mas malawak ang iyong kaalaman, mas mahusay kang makakapagdesisyon tungkol sa iyong pera at makakapaghanda para sa mga financial challenges. Tiyak na magiging mas malawak ang iyong mga oportunidad at mas magkakaroon ka ng kontrol sa iyong financial situation kapag may sapat kang kaalaman sa personal finance. Muli nating balikan ang 8 pamamaraan kung paano maging financially stable sa panahon ngayon. Una, budget your money well. Ikalawa, save before you spend. Ikatlo, pag-iwas sa mga utang. Ika-4, having a lot of investment. Ika-5, build your emergency fund. At ang ika-6, multiple sources of income. Ika-7, pagkakaroon ng long-term financial plan. Ika-8, pagpapalawak sa iyong kaalaman sa personal finance. Ang pagkamit ng financial stability ay hindi isang bagay na mangyayari overnight.
Kailangan natin ng disiplina, sipag at patuloy na pag-aaral sa larangan ng financial. Sana'y inyong maalala at maisabuhay ang mga payo na ating pinag-aralan ngayon. Kaya naman kung meron kayong natutuhan sa videong ito, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na episode ng ating vlog. Mag-ingat at maging financially stable sa panahon ngayon. Ingat kayo palagi, maraming salamat po at paalam!